Ito pong Matthew 13 ay halos nakafocus ito doon sa parables ng ating Panginoon. Dinidescribe dito yung napakaraming mga tao doon sa Capernaum, doon sa pampang ng Galilea. At dito makikita natin dito na display ang wisdom ng ating Panginoong Hesus at kasabay naman ng display ng wisdom ng ating Panginoon ay yung unbelief nung mga taong karamihan doon ng mga taong nakapaligid sa kanya. At dito po sa Matthew 13, ihinahalin tulad niya yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasalaysay niya rito ng mga parables, yung parable of the sower, parable of the wheat and tares, parable of the mustard seed, parable of the leaven, yung parable of hidden treasure, yung costly pearl, at yung parable of the dragnet or net. So dito po ay makikita nating nakikinig ang maraming mga tao at maraming hindi nakaunawa doon sa kanyang pangangaral dahil isa nga sa layunin ng pagsasalaysay ng ating Panginoon ng mga parables ay para maitago din, Although meron naman siyang intensyon kung minsan na maipaunawa ang mga bagay na ito, ay sinasabi niya na isinasalaysay niya ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng mga parables. At nakita natin dito sa parable of the sower na yung kanyang mga alagad mismo ay hindi nakaunawa doon sa kanyang pinapaliwanag doon sa isinalaysay niyang mga parables. Kaya pagkatapos ng magsalaysay ng ating Panginoon ay nagtanong sila doon sa isang bahay, lumipat sila sa isang bahay at doon nagtanong yung mga alagad sa ating Panginoon. At itong parable na ito, bukod pa sa ibang mga isinasalaysay ng ating Panginoon, ay nagpapakita ng kanyang karunungan, ng wisdom, At ang sabi nga rito, maraming namangha sa kanyang katalinuhan sa mga tanda na kanyang ipinakita sa kanyang mga himala na kanyang ginawa. Pero ganun pa man ay sa kabila ng karunungan na ipinakita ng ating Panginoon, marami pa ring hindi naniniwala sa kanya. Ano kaya ang makikita nating dahilan, Sabi sa verse 53, at nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito ay umalis siya doon sa Capernaum, Kasi doon siya nangangaral sa Galilea. Sabi ron sa Matthew chapter 4 verse 12, kasi nga ito yung mga panahon na nabalitaan niyang si John the Baptist ay hinuli. Hinuli ni Herodes kasi nga tinutuligsa niya si Herodes dahil yung nakikisama yung si Herodes doon sa asawa ng kanyang kapatid. Kaya talagang tinutuligsa niya si Herodes. At dahil doon ay dinakip yung ating si John the Baptist. At nung nabalita nga ito ng ating Panginoon, umalis siya doon sa kanyang tinitirhang bayan sa Nazaret at lumipat siya doon sa Capernaum. At doon nga siya ay nangaral at doon sa tabi ng dagat ay yun ang pangkaraniwang lugar na kanyang pinangangaralan. At doon nga marami siyang ginawang mga himala at nakita ng maraming mga tao. At doon nga natupad yung sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 12 na yung hula tungkol sa kanya na doon sa lugar na yon ay sisilay ang liwanag doon sa mga nadidimlan. Doon sa lupain ng Zabulon at Neftali, sa hangganan ng Zabulon at Neftali ay sisilay ang liwanag.
At yun nga yung presensya ng ating Panginoon doon sa lugar na yun nung siya ay nangangaral. At yung Capernaum nga ay ibinilang na rin ng ating Panginoon na kanyang own city. No? Sabi ron sa Matthew chapter 9 verse 1. Ngayon, pagkatapos ng mga parables na yon, iniwan niya na yon. Iniwan niya yung Capernaum at bumalik siya doon sa Nazareth. At yung pagbabalik niya sa Nazareth, ay nagturo uli siya ng pangalawang beses. Kasi doon sa chapter 4, yung unang panahon na siya ay nangaral doon, pumasok siya sa mga sinagoga at binasa niya yung aklat ni Isaiah, no? Yung chapter 4 ng Lucas na unang pangangaral ni Jesus sa Nazareth ay naulit nga uli, no? Dito sa Matthew chapter 13. Yung pangyayari doon sa Luke chapter 4 ay parehong-pareho ng pangyayari dito sa Matthew chapter 13 verse 53 hanggang 58, no? At dito nga sa chapter 4 ng Lucas ay dito maraming nagalit sa kanya ng mga taga Nazareth kasi doon sa pagbasa ni Jesus Christ nung aklat ni Isaias ay makikita natin kiniklaim niya na yung binasa niya ron ay siya. Kiniklaim niya na siya yung Messiah na dapat na ipinadala na siyang magbubukas ng mata ng mga nadidimlan, yung mga may kapansanan, kanyang pagagalingin. At doon ay maraming namangha uli. Maraming namangha doon sa kanyang karunungan. Sumasang-ayon sila na yung sinasabi ng Panginoon ay talagang parang ando doon yung pagpapakita niya ng kanyang wisdom. So lahat sila ay nangagtaka sa salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. Okay? At dito nga sa chapter 30 sa verse 34 ng Matthew ay sinabi rito pagdating sa kanyang sariling lupain, ito nga sa Nazareth uli, no? Kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila ay nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ito ng ang taong ito ng ganitong karunungan? At yun ay ipinagtataka nila dahil napakahusay ng ating Panginoon sa pangangaral, no? Anong 12 years old nga siya, alam natin yung story, no? Nung siya ay sabi sa Lucas chapter 2 verse 52, lumalaki si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Kasi kaugalian ng mga Hudyo na pagka ang isang anak nila ay umabot na sa 12 taon, ay magsisimula na siyang turuang mag-fasting. Okay? At pagdating niya ng 13 years old, doon na magsisimula na siya ay maging child of the law o yung tinatawag na son of the commandment. Kaya nung nawala siya, hinanap siya ni Maria at ni Jose. Nakita doon sa sinagoga na nakikipag-usap siya doon sa mga saserdote roon at tinatanong niya yung mga saserdote roon, yung mga tagapagturo, at tinatanong din siya at sinasagot niya. At doon pinamalas niya yung kanyang karunungan doon. So dahil nga sa maaaring itong si Maria at saka si Jose ay dahil mga anak nga sila ay mga Hudyo nga, no? Nung ang ating Panginoon ay tinuli nung siya ay 8 taong gulang, isinama siya sa tinatawag na Son of the Covenant. Kasi yun ang ugali nila, no? Pagka ipinanganak yung anak nila at umabot na ng 8 taon, tinuli, siya ay kabilang na sa bansang Israel at tinuturing ng Son of the Covenant. At kung maaalaala natin doon sa
Old Testament, sa Deuteronomy, iniutos ng Diyos kay Moises na tuliin yung mga anak na lalaki, ganyan, no? At ibinibilang na sila doon sa Commonwealth ng Israel. At ito'y para sa mga magulang na turuan yung mga anak habang lumalaki. Tungkulin ng mga magulang na habang lumalaki ang mga anak na ito, ay turuan na sila doon sa salita ng Diyos. At maaaring ito yung ginawa nila ni Maria at ni Jose kay Jesus. Kaya nung si Jesus ay nawala, nakita nila, natagpuan nila sa templo, at medyo nag-alala yung kanyang mga magulang, sabi ng Panginoong Jesus, hindi nyo ba alam na dapat akong manatili sa bahay ng aking ama? At yun nga, dahil sa siya ay pinagdaraanan niya yung tungkulin ng isang magiging adult na siya ay magiging son of the commandment or yung child of the law, na siya ay kailangang turuan na doon sa salita ng ating Panginoon. Kaya doon makikita talaga nakita yung kanyang pagiging marunong. Siya ay matalino, no? Sabi sa Lucas, sa Luke chapter 2 verse 46, at nangyari na nang makaraang 3 araw ay nangatagpuan nila siya sa templo nung siya ay 12 years old, ano? Nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya ay nakakarinig ay nagsisipang gilala sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. So doon, makikita pa lang sa kanyang pagkabata ay yung display ng kanyang wisdom. Talagang marunong talaga yung ating Panginoon, no? Sa Matthew 7 verse 28, ganun din yung pinakita, no? Sa Mark verse 1:27, ang sabi rito sa Matthew 7:28, at nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral, sapagkat sila ay kanyang tinuturo ang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. Sa Mark chapter 1 verse 27, silang lahat ay nangagtaka, ano pat sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalang nag-uutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu at siya'y tinataliman nila. At lumipa na pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng mga dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. No? Kaya sabi nila, bagong aral nga raw yata. Siguro, ganito yung paraan ng pagpapalayas ng mga demonyo. No? So, yun pinamalas ng ating Panginoon yung kanyang karunungan. Alam natin, likas sa tao yung mga humanga tayo yung sa mga taong marurunong, hindi lamang sa mga magagandang bagay, kundi sa mga talino na nakikita natin sa kanila. Gusto nating maging gaya nila, nagsusubscribe tayo sa kanila, di ba? Lalo na tayong mga, halimbawa tayong mga nangangaral, nagsusubscribe tayo doon sa mga sermon nila, doon sa mga sinusulat nila, kasi gusto natin yung style nila, gusto natin yung mga pinangangaral nila. Maraming nasusolve yung mga taong matatalino na problema. Hindi ka madaling madaya ng kapwa mo. Ginagaya natin, dumarating pa nga ang point na ina-idolize natin sila. Kasi nga magaling, humahanga tayo sa kanilang mga karunungan, no? At pinangihinayangan natin na mawala sila. Kasi para bang dahil nga asset sila doon sa lugar na yon, asset sila, pag nawala sila, sino yung papalit sa kanila? Sabi sa Matthew chapter 10 verse 16, ito yung utos ng ating Panginoon doon sa kanyang mga alagad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. So, importante talaga yung meron tayong karunungan. Sabi sa Proverbs 16:16, how much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. Napakahalaga na tayo ay merong kaalaman, karunungan. Sabi nga ng tatay ko nung mga bata pa kami,
mag-aral kayong mabuti kasi wala kaming maipapamana sa inyo. Yung kaalaman, karunungan, hindi yan mananakaw ng iba. Kaya mag-aral kayong mabuti. Sabi sa Proverbs 13 verse 10, wisdom is found in those who take advice. Yung isang taong marunong tumanggap ng payo ay makikita roon yung karunungan. Blessed are those who find wisdom, who gain understanding. Pag binasa pa natin yung iba pang mga talata doon sa Proverbs, halos karamihan doon ay kinukompare yung isang taong mangmang at isang taong marunong. Kailan ba yung tao nagiging mangmang? Siyempre, pag sinabi ng tao na walang Diyos, yun na. Sabi ng Psalm chapter 14 verse 1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Pagka hindi raw natin tinutupad yung kanyang mga salita, nakikinig lang tayo, pero hindi naman tinutupad, katulad ng isang taong mangmang na nagtatayo lamang ng bahay sa buhanginan. Kaya sabi ni James, payo ni James, kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa Kanya. Naalaala ko yung kwento ni Reyna Sheba nung nabalitaan niya yung karunungan ni Solomon. Binisita niya si Solomon at marami siyang dalang mga regalo. At nung nakita niya kung gaano kaayos yung kaharian ni Solomon, yung mga alila niya, kung gaano kaayos sila at kung gaano katalino si Solomon, kalahati lang pala yung nabalitaan niya. Kalahati lang. At nung nakita niya yung karunungan ni Solomon, nawalan siya ng diwa. Ano ba yung nawalan siya ng diwa? Yung bang talagang gano'n na lang yung pagkamangha, parang nawala yung kanyang hininga, parang gano'n no? Paano nga namang hindi mangyayari yun? Dahil yung ating Panginoon mismo, sabi sa Colossians chapter 2 verse 3, siya yung kinatataguan ng lahat ng kaalaman at karunungan. Siya yung kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ganun pa man, kahit na nagpamalas na ng karunungan yung ating Panginoon, napalitan pa rin ito ng unbelief, ng kawalan ng pananampalataya. Sabi sa Luke chapter 4 verse 22, hindi ba ito yung anak ni Jose? At doon na nagsimula yung kanilang pagdududa. Kaya nung bumisita si Jesus Christ uli doon sa Nazareth, sa ikalawang pagkakataon, at nangaral siya ron, nakita na naman nila yung karunungan ng ating Panginoon, pero napalitan na naman uli ito ng kawalan ng pananampalataya. Sabi sa verse 35 ng Matthew, hindi baga ito ang anak ng anluwagi, ng karpintero? Hindi ba tinatawag na Maria ang kanyang ina at Santiago at Jose, Simon, Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba silang lahat ay nanga sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Yung nakita nilang karunungan ng ating Panginoon ay napalitan nung pagdududa. Kasi nakita na nga naman nila si Jesus Christ na siguro nung bata pa naglalaro. Nakita nila na lumalaki at pumupunta sa templo. Pero hanggang doon lang. Kilala nila yung mga magulang noon. Pero ganoon lang, naging familiar na sila doon sa paglaki ng ating Panginoon. At siyempre, kung ano yung pagkakakilala mo doon sa tao, magtataka kung bakit nagpamalas ito ng ganong karunungan samantalang ganon lang mga nakikita nila sa kanya. Hindi nga nila nakita nag-aral yun, si Jesus Christ. Saan eskwelahan ito nag-aral? Sino yung nagturo sa kanya?
So, dahil doon sa tanong na yun ng mga tao, ay makikita natin doon yung tinatawag na prejudice. Nagkaroon ng prejudice yung mga tao sa kanya. Hindi naman siya nagpakita ng karunungan dahil sa nagyayabang lang siya, kundi dahil sa hindi naman nagkaroon ng katitisuran yung mga tao ron sa kanya dahil sa mayabang siya, kundi yung katayuan niya sa buhay niya. Kasi marami mga taong ganyan eh. Pagka ganito lang ang suot mo, parang yun na yung impression nila sa iyo, di ba? First impression is lasting. At nagkakaroon na ng paunang opinion ang tao sa iyo. At pagka nagkaroon na ng mga opinion na ganyan, nagsisimula ng lumikot yung kanilang mga isipan at pwede na silang magtanong sa sarili nila, siguro ganito lang yan. Siguro ganyan-ganyan lang yan. No? Hinuhusgahan ka na ayon sa nakikita sa iyo. Doon sa chapter 4 ng Lucas, maraming na-offend kay Jesus Christ dahil sa siya ay kine-claim niya na siya ay isinugo, no? At siya yung fulfillment ng prophecy ni Isaias. Sabi niya sa verse 21 ng Lucas, "Ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong pakinig." At nung sumagot yung ating Panginoon, walang karangalan yung ang isang propeta ay hindi walang karangalan liban sa kanyang sariling lupain. Lalo pa silang nagalit nung sinalaysay ni Jesus Christ yung si Elijah ay nagpunta doon sa Sarepta, doon sa isang babaeng bao. Kasi nagkaroon ng tagutom doon sa Israel, pero ng oras na kailangan yung propeta doon, hindi sila pinuntahan ng propeta doon. Kasi nga dahil sa kawalan na rin ng pananampalataya. So nagpunta si Elijah doon sa babaeng bao. At yun ang tinulungan niya. Kaya sabi ng Panginoon doon, hindi ipinadala yung propeta sa kanila, maliban doon sa napakaraming babaeng bao doon sa Israel, pero ni isa mang propeta hindi pinadala sa kanila, kundi doon sa babaeng bao. Kung sino pa yung hintil, doon pinadala yung propeta sa kanila. At ganoon din si Elisha, maraming mga ketongin doon sa Israel, pero hindi pinadala roon si Elisha, kundi doon kay Naaman na taga-Syria. At yun pinagaling yung hintil na yun. Mas pinaboran pa ng Diyos yung mga hintil kaysa doon sa bansang Israel. At ito nga, sa pangyayaring ito, si Jesus Christ mismo ay parang itinatakwil nila. Kaya sabi ng Panginoon, hindi may karangalan na isang propeta maliban sa kanyang sariling bayan. Kaya nagalit sila. At dinala si Jesus Christ doon sa mataas na lugar at gusto siyang ihulog ng patiwarik doon. Kaya lang, dahil hindi pa nga oras ng Panginoon, lumakad lang si Jesus Christ sa gitna nila. At makikita natin doon na hindi inonor si Jesus Christ sa Nazaret ng kanyang mga kababayan. Ang prejudice, yung prejudice against Jesus produces unbelief, no? Pag sinabi natin prejudice, ito'y hindi matuwid na palagay sa isang tao. Gaya ng pinag-aralan natin kanina sa Sunday School. Komo ba, dahil ba masungit yan, sinasabihan na nating matandang dalaga? Yun yung isa sa mga form ng prejudice, no? Yung walang batayang palagay doon sa isang tao. O halimbawa sa mga Muslim, meron tayong mga prejudice sa mga Muslim. Ganito sila kasi mga Muslim yan .
pero hindi mo naman nakasalamuha ang Muslim. Hindi mo naman sila, wala ka namang experience sa kanila. Pero meron kang mga maling opinion sa kanila. Yung Israel at yung Hudyo at mga Samaritano, meron ding prejudice sa bawat isa sa kanila. Hindi sila nakikisama, yung Hudyo sa mga Samaritano. Kasi meron silang merong mga maling, parang labag nga sa batas yun eh. Pag binasa natin yung Acts, labag sa batas yung makisama yung mga hintil doon sa mga Hudyo. Kaya sabi ng Panginoon ng Panginoon kay Pedro, wag mong ituring na marumi yung nilinis ng Diyos. So dahil sa kanilang maling opinion kay Jesus Christ, so nawalan sila ng pananampalataya. Pangalawa po, unbelief hinders God's blessing. Nung wala ng pananampalatayang ipinakita yung mga tao doon, hindi na gumawa ng himala yung ating Panginoon. Nauuna kasi lagi yung pananampalataya bago yung himala. Doon sa Matthew chapter 17 verse 20, makikita natin doon na yung mga disciples mismo, hindi nila kayang i-cast out yung demon. Sabi ng mga tao doon, inilapit namin sa mga alagad mo yung napaalisin ng demonyo sa taong ito pero hindi nila napalayas. Ano sabi ng Panginoon? Ulahing walang pananampalataya o konti ang pananampalataya. At dinalangan nila kay Jesus yung inaalihan ng demonyo. At pinalayas ng Panginoon yung demonyo sa taong yun. At nagtanong sila, bakit hindi namin mapalayas? Ang kailangan lang dito ay panalangin at pag-aayuno. Siguro sa tagal ng panahon na kasama nila yung ating Panginoon, total kasama naman natin yung Panginoon, hindi na namin kailangan manalangin sa Diyos. Kasi andito naman yung Panginoon eh. Kaya nung panahon na yun, dahil hindi nila napalayas ang demonyo, ang Panginoon mismo yung nagpalayas. At ang dahilan, kulang yung pananampalataya ng mga alagad niya mismo. Sa Romans 11 verse 20, sabi nito, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. Ang Israel ang tinutukoy dito, no? At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka, huwag kang mapalalo, kundi matakot ka. Dahil nga sa kawalan ng pananampalataya ng Israel, sila ay tinuturing ng parang mga ulibong ligaw, sila ay binali at pinalitan ito ng panibago. Sila ay na-engraft doon sa sangang nabali. Dahil sa kawalan ng pananampalataya ng Israel, ipinalit yung mga hintil. Sabi sa Hebrews 3:19, at nakikita natin na sila hindi na nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ang tinutukoy dito yung bansang Israel nung sila ay pinalaya mula sa bansang Ehipto at naglakbay sila sa ilang at doon maraming mga nagrereklamo. Gusto nila bumalik na lang uli sa Egypt. At hindi sila nakarating doon sa lupain ng pangako dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. So makikita natin yung kawalan ng pananampalataya, yun ang naghihinder ng blessing sa kanila. Kaya siguro ang tao minsan, ang Kristiyano minsan hindi nakakaranas ng pagpapalang mula sa Diyos, dahil mas umiiral yung kawalan ng pananampalataya. Bakit dumarating sa akin yung bagay na to? At bakit hindi ko mapagtagumpayan itong bisyo na to? Kristiyano na ako, panay pa rin ang sigarilyo, hindi ko mapigilan. Kristiyano na ako, nakikisama pa rin ako sa iba, umiinom pa rin. Hindi ko mapigilan. Siguro dahil sa yun nga kakulangan ng pananampalataya. Kristiyano na ako, bakit hindi pa rin ako lumalago? Hindi dumarating sa akin ang blessing ng paglago. Dahil hindi nakikita yung pananampalataya,
sa kanilang mga gawa. Hindi naman sila ignorante sa salita ng Diyos. Itong mga taong pinahayagan ng Panginoon ng parables, may mga nagtanong, di ba? Mga disipulo nagtanong. Kung sila sana nagtanong, di sana naliwanagan sila sa mga ipinangangaral ng ating Panginoon at hindi prejudice yung umiral sa kanila. Si Nicodemo mismo, nung panahon na siya ay nakikita niya yung ginagawang yung pangangaral ng ating Panginoon at yung kanyang mga tanda na ginagawa. Siguro nakapag-isip-isip siya nung napag-isip-isip niya yung ginagawa ng ating Panginoon na walang makagagawa ng ganyong bagay kung hindi sumasa kanya ang Panginoon. Kaya ang ginawa niya, nagtanong siya. Pumunta siya sa ating Panginoon. Hindi siya naging prejudice kay Jesus Christ. Tinanong niya. Alam din ng Israel na sa banal na kasulatan titira yung Mesiyas sa Nazaret. Kasi sabi sa Matthew, siya'y tatawaging Nazareno. Kaya nandoon na sa kanilang lahat yung kaalaman para makita yung mga tanda at karunungang ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Wala silang pwedeng idahilan. Buti pa si yung bulag na si Bartimeo, no? Nung naglalakad yung ating Panginoon doon sa malapit doon sa Jericho, no? Ang sabi rito, nakaupo sa Luke chapter 18 verse 35, nakaupo yung lalaking bulag na nagpapalimos. At pagkanig at pagdaraan ng maraming tao, tinanong niya kung anong ibig sabihin noon. Kasi dumaraan yung ating Panginoong Jesus. At nung malaman niya na si Jesus yung dumaraan, ay nagsisigaw siya, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." At marami yung mga nag-uutos sa kanya para patigilin siya. Pero lalo pa siyang sumigaw ng, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." At nanumbalik yung kanyang paningin. Bulag siya, hindi naman niya nakikita yung ating Panginoon. Kasi ito yung tunay na pananampalataya, yung mga bagay na hindi naman nakikita, di ba? Ito yung sinasabi ng Hebrews chapter 11. Yung anak ng senturyon na may sakit at malapit nang mamatay. Ang sabi ng senturyon, "Hindi mo na kailangan pang pumunta sa aking bahay. Sabihin mo na lang. Sabihin mo lang yung salita. Gagaling yung aking alila." Kaya sabi ng Panginoon, napakalaking pananampalataya. Hindi ko nakita ito sa Israel. At gumaling yung sa oras ding yun, yung alila ng isang senturyon. So, ano ang maaari natin maging konklusyon sa bagay nito, no? Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 12, "Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang taong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay." Ang prejudice ay maling opinyon doon sa mga taong hindi muna pinag-aaralan kung ano yung mga bagay-bagay bago magbigay ng paghusga sa isang tao. At ayaw nating mangyari yung bagay na yun. Kaya tayo nag-aaral ng banal na kasulatan. Gusto natin na lahat ng mga bagay na ating sinasabi at laging nababanggit ay mayroong katunayan sa banal na kasulatan. Kapag ka ang ating palagay lagi sa isang bagay o sa isang tao ay nakabatay lamang sa ating mga nakikita, nagkakaroon tayo ng kasalanan na nagbibigay tayo agad ng
prejudice doon sa mga taong gano'n, no? Maling opinion. At ginawa ng marami yun sa ating Panginoon. Kaya kung gusto nating magkaroon ng honor yung ating Panginoon, pag-aralan natin siya. Magtanong tayo ng maraming mga bagay tungkol sa Kanya. Para sa habang lumalago yung ating pananampalataya, unti-unti nating naihiwalay yung paningin natin doon sa mga bagay na magbibigay sa atin ng mga katitisuran. Kasi habang tumatagal, nakikita natin talaga yung Diyos mismo, yung nakikita natin doon sa tao at hindi yung sarili niyang mga kahinaan. Sabi doon sa Romans chapter 8, tayo ay, habang tumatagal, tayo ay nagiging huwangis ng ating Panginoon. Pag tayo ay nasa mundo, yung mundo ay parang parang hulmahan eh. Na pagka ikaw ay sumasang-ayon sa mundo, nagiging kahulma mo rin kung ano yung korte ng mundo, yung hulmahan ng mundo. Pag doon ka, unti-unti ka rin nagiging ganun. Pero kung ang sarili mo ay lagi mong inilalaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, yun din yung nagiging hulma mo. Habang tumatagal, ay nagiging kagaya mo rin yung ating Panginoon. Yun ang nagiging korte mo. Kaya kung ano ka, kung saan nakahilig yung nakahilig yung iyong pag-iisip mo, kung saan nakahilig ang iyong puso, yun din ang nagiging korte mo. Kung ikaw ay sa mundo, yun din ang nagiging korte mo. Pero kung ikaw ay sa Diyos, yun din yung magiging hugis mo. Kaya para maiwasan yung maling pag-aakala sa ating kapwa, dapat nating ituon yung ating pag-iisip doon sa kung ano yung itinuturo ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa karunungan ng ating Panginoong Hesus. Kasi hindi siya nagkakamali. Tayo po'y manalangin. O purihin ka, Diyos, hapong ito, papasalamat kami sapagkat patuloy kang nagtuturo sa bawat isa sa amin. Hayaan mong patuloy kaming tumingin sa iyo, Panginoon. Hayaan mong mahubog ang aming pagkatao ayon sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Tulungan mo kaming mawala sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming mga masasamang pag-aakala, kundi mapalitan ito, Panginoon, ng tunay nga na pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na mahubog kami sa mundong ito ayon sa pagtitiwala namin sa iyo. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.